Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng PDP Laban. Puno, malakas ang Congressman Puno ito pahayag niya. Malakas ang pagtutol ng INC sa impeachment ni VP Sara. Nagbabala si National Unity Party Chairman at Antipolo Representative Ronaldo Puno na posibleng makaapekto sa susunod na halalan ang paninindigan ng ilang mambabatas na sumusuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Puno, nananatiling matindi ang pagtutol ng Iglesia ni Cristo sa impeachment issue. Bagay na umano'y may malaking impluensya sa ilang distrito sa bansa kung saan mataas ang bilang ng mga botanting membro ng simbahan. Sinabi rin niya na mahigit 30 membro ng NUP na umano'y pumapabor sa pag-adapt ng impeachment complaint, posibleng kalahati nito ang seryosong maapektuhan sa susunod na eleksyon kung itutuloy nila ang kanilang yes vote. Binigyan din ni Puno na may mahalagang boses ang INC sa mga distritong may malaking bilang ng kanilang mga miyembro, lalo na sa usaping may malaking epekto sa pambansang politika. Ito yung exact statement ni Congressman Puno. As you know, the Iglesia ni Cristo has a very strong position about this matter and it continues to be there. There are many districts where there is a very high percentage of voters from the church. The INC, of course, have an important voice also in their district. Of the more than 30 NUP members that are already voting yes, I would say at least half of those are going to be seriously affected in the next election if they continue to vote yes. Sige, mag-isip kayong maigi, mga honorable Solonso, kongresista. Konsensya ba? Grabe, yung post ni Rob Francis kanina, I don't know how true, sabi niya, yun lang naririnig niya. Bawat kongresista daw na boboto ng yes, meron ng assured 200 million infrastructure projects. Labas pa niyan yung 3 million per month na allowance. Sabi, no? 3 million per month. MUA. And then, meron pang cash. I think 30 million cash ang ibibigay sa bawat kongresista na boboto. I am not sure how true, but bahala na ang mga ang Diyos. Tayo hindi natin nakikita anong nangyari sa pagdating na botohan. Kaya lang marami ang nagsasabi, yung Billionaire News channel nagbalita na niya na mayroon talagang gapangan, bayaran. Deny to death naman ang mga house leaders. So, siyempre, sino bang aamin? Kaya, sa tingin ko, mamayang hapon, boboto na sila. Given na yan, mayroong 200 plus na mga kongresista na boboto yes. So, bantayan natin sino yung boboto ng yes at sino rin ang boboto ng no. At tayo na po ang bahala pagdating ng eleksyon. So sana meron pang katulad ng Iglesia ni Cristo na although tahimik lang, kailang may unity ba? So, maliban sa Iglesia ni Cristo, I believe itong KOJC, marami-rami rin ang mga yan. Ganyan din. Ayaw din nila ng impeachment, kaya dalawa na yan. 2 blocks. Millions ang mga members. May pangatlo pang block. Ano yon? OFWs. So mga kapatirang OFWs all around the world. Alam ko maraming OFWs nanonood sa akin. Bantayan ninyo yung kongresista sa inyong distrito na bumoto ng yes. At alam ko, black voting din ang mga OFWs. Napatunayan na nung midterm election last year. Kung ano ang gusto ng OFW, pwede niyang diktahan ang family members niya. Tay, boto mo itong gusto ko, Duterte, PDP Laban o stop ang allowance? Ganun lang. Siyempre, allowance! Sige na, boto ko. Ganon yun. Black voting ang
OFWs. So, tatlong, meron pa ba? I still believe din. Ito, Mindanao. Baluarte ito ni... Kaya, kayong mga kongresista sa Mindanao na boboto ng yes, huwag kayong magtaka, re-resmakan kayo ng mga taga Mindanao. Dahil, kanina nga, nabasa ko, post ni dating Secretary Manitin yun. Bishop ng Kidapawan na sumusuporta sa impeachment for the first time, ang mga parishioners publicly criticize nilang kanilang bishop for supporting. Grabe. So, dyan mo makikita ang tindi ng, birin mo yan, parishioner ka, publicly criticize mo ang iyong obispo. That's, ngayon lang ako nakarinig yan. Kaya lang, siguro nga, pag yung, kung obispo ka, huwag kang makialam sa politika, ano yung suporta mo dyan? Hindi pwede. Ganon. Nakakatuwa naman, may mga kongresista na nakikinig sa kanilang constituents. Example, Congressman Almario ng Davao, I don't know anong province itong Almario. Dati, sumusuporta siya sa impeachment, ngayon hindi na. Bakit? Nagsalita ang kanyang constituents, nakinig siya, at susundin niya ang kanyang mga constituents. Dapat ganun. So, salamat, Iglesia ni Cristo. Mga kapatiran dyan, sana palagi ay maintain nyo ang inyong pagkakaisa. Malaking tulong kayo sa pag-unlad ng bansang ito dahil sa inyong pagkakaisa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.